Meron ka rin bang Lucky Bamboo na bigla na lang naninilaw, natutuyo o parang naghihingalo? Huwag kayong magpanik kasi sa video na ito, ituturo ko yung step by step kung paano ko isave itong aking Lucky Bamboo in 2 methods. Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. Dito sa Awi Checo, we make learning simple and cool. Oh, oh. Magtanim at So itong gunting naman, kailangan kong i-disinfect kasi gamit ko rin to sa ibang halaman. Baka mamaya may pest yung pinagdamitan ko or fungus, malipat dito sa Lucky Bamboo. Maging cause pa ng root rot sa stem rot. Kung mapapansin nyo, itong Lucky Bamboo ang daming yellow leaves at mushy parts at may mga dark, yung brown na stems na rin. Kasi ito ay signs ng overwatering nasa sobrang sa direct sunlight. Kasi ito ay nakabilat talaga sa araw maghapon at ilang bagyo na rin pinagdaanan nito. Tapos self-watering pot pa siya. So ito yung Lucky Bamboo ko na nandito lang sa labas. At talagang hindi na neglect na. Kaya nagkaroon ng mga root rot. Check ko kung may root rot at mga fungal na nga rin to. Dami ng namatay na stems. Yun yung ikakat natin, aalisin. Pero syempre, sa pagkakat nito, bago natin isave, hanapin natin kung ano yung green at firm pa na stem. Yun yung isisave natin. Yung brown mushy, yung parang amoy panis, yan. Cut above that area. Two years na rin sa akin itong Lucky Bamboo na self-watering pot shot. Ngayon ko lang talaga nabigyan ng time para asikasuhin. Pero yun, tagal na rin Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. dito sa Awi Checo, we make learning simple and cool. Magtanim, matuto, wag kang matakot. Simple lang gawin, basta puso'y buo. Yes, sir! Tips na madali, siguradong kaya mo. Dito sa vlog ni Awi Checo. Yes, sir! Kaya tara na, sabay matuto, dagdag kaalam sa simpleng paraan. Ito, sa beginner ka o brand lover na. Sa vlog ni Awi Checo, may bago kang matutunan paglan. From soil to sunlight, watering to She'll teach you how, step by step, for you. Grow your greens, love nature more. Every day may bagong explore. Our tips are easy to follow. Practical and fun, let's go. Kaya tara na, sabay matuto, dagdag kaalam sa simpleng paraan. Ito, whether beginner ka o plan lover na. Sa vlog ni Awi Checo, may bago kang matutunan pa. Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. Dito sa Awi Checo, learning is always cool. Para hindi naman tumasyak, bali ikakat ko na lang yung mga pwede pang isave yan. At hugasan ko na lang. Kasi baka mamaya, pag hiwalay-hiwalin ko to, magkaroon ng pagninilaw o bigla na lang mag-goodbye. Bigla na lang mamatay. Ang hirap naman.
So, ikakat ko na lang yung mga pwede pang alisin at yung pwede ko pang isave. Ito naman, alisin natin yung mga yellow leaves at linisan natin mabuti yung stem. Baka kasi mga brown part dyan or may mga fungus. Yan yung mga aalisin natin. At itira natin yung mga healthy leaves. Nag-decide na lang pala akong ibalik dito sa self-watering pot. Baka kasi biglang mag-goodbye itong aking lucky bamboo. Hayaan ko na lang muna mag-recover siya dito sa self-watering pot. At now, let's go to exciting part. Exciting. Anyway, ito pala yung mga una kong kinat. Ayan, ito yung may mga dahon. So ito, hindi ko lalagyan ng candle wax. Hindi ko isisil yan ng kandila. Ang isisil ko, itong may dalawang sugat. Yung magkabilaan ng dulo. Yan kasi possible na pasukan ng bacteria. So, yun yung dahilan kung bakit ako maglalagay ng kandila. Yan, isisil natin, kumbaga, tatakpan natin yung sugat ng mga lucky bamboo natin para maiwasan yung root rot. At, syempre, hindi rin mapasukan ng mga bacteria. At itong ginagamit ko, or itong way na ito yung tinatawag na artificial protection habang nagpapagaling yung ating mga lucky bamboo. Kapag nagsisil pala tayo ng sugat ng mga halaman natin gamit ang kandila, iwasan nyo ilapit dun sa apoy kasi mainit yun at baka masunog. So hayaan nyo na lang tumulo yung wax sa cut surface. Pag tumulo na yan, napatakan na yung buong area ng sugat, protected na yan. Itong cuttings ko naman yung mga dahon, iwawash ko lang to sa running water kasi nga may napansin ako mga peste dun sa likod ng dahon nito. Baka dumami pa at mag-spread. So, ito naman ay iwawash ko mabuti at hindi ko lalagyan ng candle wax kasi natural method or traditional method yung gagawin ko. Ibig sabihin, pababayaan ko to overnight matuyo yung kanyang sugat. Ito ay safe method para sa mga delicate stems. Kung mapapansin nyo rin, okay na yung dahon nito. Ayan, malinis na. At tuyo na rin yung sugat niya. Ito pala yung stem cuttings na sinil ko kahapon kabilaan ng kandila. Ayan yung top at bottom. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko ng marker yan ng pentel pen para alam ko kung ano yung top cuttings at bottom cuttings. Kasi nga, ipopropagate ko to sa tubig. Baka mamaya, yung top part yung maibabad ko, no, baliktad yung pagbababad ko sa water. So, dapat lagyan natin ng marker. For me, yun lang ginagawa ko para aware lang ako. Next step ay water propagation. So, kailangan natin dito ng glass container na malinis. Yan, pwede na yung mga hindi nyo ginagamit na glass dyan sa inyo. Lagyan nyo lang na malinis na tubig. Mas maganda kung yung rainwater kasi mas gentle to sa halaman. Then, iwasan nyo rin malubog yung dahon nito sa water, no, para maiwasan natin yung pagkabulok ng dahon. Then, ilagay natin sila sa bright indirect light at palitan natin syempre ng tubig every 3 to 5 days. Ganito lang mga besh ang ginagawa ko sa aking lucky bamboo using 2 methods. And I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy!